Gumala naman nga tayo sa gubat para maghanap ng mga kakaibang nilalang. Pero ang pinaka-target nga namin dito ay ang Viper. Yun kasi ang pinakagustong makita ng aming guest na galing pang Manila. Huling gabi na kasi nga ng pagsama niya sa amin kasi kinabukasan ay uuwi na siya sa Manila. Kaya bago pa lumubog ang araw ay pumunta na kami sa spot. Ito agad nga ang unang bumungad sa amin, isang praying mantis. Katago lang nga siya dyan sa ilalim ng dahon ng hagunoy. Nagaabang lang nga siya dyan na may mapadpad na maliit na insekto. May isang napaka-cute naman nga dito na palaka. Nakalimutan ko lang yung kanyang scientific name. Makahirap naman kasi nga bigkasin ang kanyang pangalan. At ito naman nga tatlong paper wasp. Nagsisimula pa lang silang magparami. Gumagawa pa lang nga sila ng kanilang colony. Nakakita naman nga kami dito, pulang-pulang makopa. Kaya kanya-kanyang kuha na kami dyan pang tanggal ng gutom. Kinakain pala yan ang mga paniki kaya kumakalat din sila sa gubat. Meron pa nga dito isa pang prutas. Siguro kilala yan ng ibang mga batang 90s. Yung mga gumagala din nga sa gubat. Tagbak naman nga yan kung tawagin sa amin. Parang bayabas lang din ang laman ng prutas na yan. Nakakita pa nga ako dito, kakaibang insekto. Ay lumalabas siyang kulay pula sa kanyang puwetan. Ano kaya ang bagay na yan? Yan naman pala ang cricket. Naamis lang nga ako sa lumalabas na yan sa kanyang puwetan. Diyan din yata nakikita kung ano ang gender nila pero hindi lang ako sigurado. Meron pa nga dito isang bubuyog. Akala ko bahay niya ang bilog na yan. Pero parang kinakain niya. At ito naman nga nakakita ko dito ng isang malaking sikayda. Halos masakop niya ang buong dahon. Napakahaba nga ng kanyang leg. At ito naman nga sa unahan lang isang palaka. Napakaganda naman nga niya dyan. Bali naghiwa-hiwalay nga kami dyan sa gubat para makakita ng Viper. Kasi yun ang gustong-gusto na makita ng aming guest bago siya bumalik ng Manila. May nakita naman nga ako dito sa butas, isang tarantula. Maliit pa nga ang tarantula na yan. Madalas na nakikita namin dito ay malalaki na. Yan naman nga ang Orpnicus sp. At ito naman nga nakakita ko dito ng isang maliit na palaka. Napaka-cute naman nga niya dyan. Yan naman nga ang Platymantis dorsalis. Napakarami naman nga ang species nitong Platymantis. At ito naman nga napakagaling mag-camouflage dito sa puno ng nyog. Yan naman nga ang tinatawag na tailless whip scorpion. Napaka-harmless naman nga niyan sa tao. Meron naman nga kami dito nakita isang bronze back. Yan naman nga ang Dendrolapis marinae, walang kamandag. Kaya napaka-safe naman nga nito sa tao. Pero wag nga gagayahin ang paghawak sa mga ahas. Lalo na nga kung walang sapat na knowledge sa mga ahas, baka kasi makamandag ang mahawakan, napakadelikado. Ayan, ibinalik lang naman nga dyan sa gubat. Hinawakan lang para mapakita nga sa inyo ang itsura nito. Para naman nga maging familiar kayo sa itsura nila. Nakakita naman nga ako dito, napakataas na emerald daw. Napakaganda naman nga ng ibon na to, kaso napakataas niya. At ito naman nga napakagandang insekto. Ang ganda ng kanyang kulay. Yan naman nga ang longhorn beetle. Ito naman nga isa pang bronze back, pero yan naman nga ang Luzonensis. Mas agresibo naman nga ito kaysa doon sa Dendrolapis marinae. At ito nakakita na nga kami dito ng North Temple Pit Viper, Tropidolaemus sabanulatus. Makamandag naman nga ang ahas na ito. Pero hindi naman nga basta-basta nanunuklaw ang ganitong klaseng ahas. At dito nga sa unahan nakakita pa kami ng isang medyo maliit na Viper. Kaya masaya nga na uuwi sa Manila yung guest namin. Kasi ito talaga nga ang gusto niyang makita dito. Kaya nga kahit na medyo mahirap at delikado sa lugar na ito ay sumama siya para makakita nito.